Magandang araw muli sa lahat. Ngayon naman, meron tayong re-reviewin. Ito ay mumurahin na espresso machine. So, ang tatak niya Vermax. Pero ito, I guess, tatak lang na in-specify nung dealer or nung distributor. Pinagawa niya siguro sa China. And then, in-specify niya yung gusto niyang brand. So, ito ay gawa ng OEM manufacturer sa China, I'm sure. So, hindi ko alam kung sino yung OEM manufacturer na yon, pero ito siya, no? So, plastic yung body. Tapos merong konting, ito plastic din to, no? Chrome effects lang para maganda tingnan. So, meron siyang retro vibe. Ngayon, kasama yan, manual. May kasamang pang-scoop ng kape. Tapos yung likod niya stamper. Tapos ito, dalawa itong kasamang ganito eh. Ito para sa 2 cups ng espresso. At yung isa na kinabit ko na, nandun sa loob nito. Para sa 1 cup ng espresso. Ngayon, first time kong gagamit nito. Medyo binasan ko lang konti yung manual and I'm not sure kung makagawa ako ng masarap na kape or ma-operate ko ba ito ng maayos. Hindi ko alam, susubukan. First time kong gagawin to. At ito raw ay mayroong capacity, yung ibig sabihin yung power consumption niya kasama yung heater, yun yung malakas kasi sa kuryente. Around 1050 watts. Pero ang ginagamit nila dito na pump, kasi kailangan mag-create ng malakas na pressure to, no? Para makagawa ka ng espresso na kiniklaim niya hanggang 15 bar or 15 bars ng atmospheric pressure ang kaya niyang i-generate. Ang motor na gumagawa nun is made in Italy, yung sikat na Ulca pump. So, ito siya, no? Murahin lang to. So, ang presyo nito more or less nasa around 3,200 pesos. So, ito yung lalagyan niya ng tubig. Hanggang 1.2 liters yung capacity. Babatakin mo to. Lalagyan mo ng tubig, papasok mo. Ito yung pag gusto mong gumawa ng mga latte-latte, no? Kailangan mong pabulain yung gatas dito yan. So, ito yun, no? Ito yung control nun. And then, on-off switch. Ito yung temperature gauge. Ito yung kung gusto mo nang gumawa ng kape, pag tama na yung temperature yata, ang intindi ko dito, pipindutin mo to eh. Ito pagka gusto mong gumawa ng latte. So, ito siya. And then, subukan na natin. Bahala na. Again, sabi ko sa inyo, first time kong gagawa nito, first time ko nagkaroon ng ganitong machine. Hindi ako eksperto, novice ako. First timer actually. So, newbie. Gusto ko lang makatikim ng masarap na kape na hindi na ako kailangan pumunta pa ng coffee shop. So, piniprepare ko na, no, kanina, no? Pre-prepared ang ibig sabihin. Ang ginawa ko dito, naglagay na ako ng coffee beans dito na pinong-pino, pang espresso talaga. Nilagay ko na dito. So, lalagay ko yung cup natin. Tingnan natin. Okay? And then, i-on ko to. Ang intindi ko, ayon doon sa manual, pag in-on ko to, ang mangyayari, paiinitin ng espresso machine yung tubig o yung coil niya, no? At ito, ayon sa manual, hihintayin ko na pumunta doon sa merong drawing na na kulay pula na coffee cup. Pag nandoon na, pwede na. So ngayon ito umilaw na. So, ibig sabihin, siguro, malapit-lapit ng pumwede. Kanina walang ilaw yan eh. So, hintayin lang natin. Tingnan natin kung agawa tayo ng matinong espresso. So, mabilis naman siya, oh. So, ngayon, wala pa ako naririnig na ingay. Heater lang gumagana rito. At ang heater niya, I guess, nandito kasi ito yung umiinit na part eh. So, ayun na, no? Nandun na siya. Ayun, no? Umabot na siya dun sa yung pointer na itim. Nandun na sa coffee cup na icon. I guess, pwede na to. Nakailaw na rin naman to. So, dapat to, pag pinindot ko to, magsisimula na siyang maglaglag dito unti-unti ng kape.
para makagawa ng espresso. Hindi ko alam kung ito ay auto stop. I think manual stop to. Tingnan natin. So, game. Tumunog na siya. Siguro gumagana na yung pump niya. At nagsimula na siya na tumulo yung kape. So, ayun. Maganda, no? Nakikita niyo yun. Meron siyang magandang krema na nage-generate. Yung krema, yun, no? Yung bula. Krema tawag nila. Nandun ang flavor talaga, no? Sinasabi ng mga eksperto sa gumagawa ng espresso. So, I guess manual to, no? So, ako na siguro magpapatay nito. Hindi, namatay mag-isa, oh. Yata. Pero hindi, I think masyado na itong marami. So, in-off ko siya. So, ganun ang procedure. So, first time kong gumawa nito, hindi ko alam kung masyadong napadami yung gawa ko. Dapat ito shot lang. Yan nangyari, half cup. Pero bear with me, dahil first timer tayo. Pero ngayon alam ko na sa susunod ang gagawin. So, yan siya. At ganun pala ang procedure. Ako na rin ang mag-go off dito. So, tansyahan ang mangyayari nito. Semi-auto siya. Ganun ang mangyayari. Or hindi ko alam kung tawag doon semi-auto or full manual or what. Pero yung iba kasing machine, full auto. Automatic na mamamatay siya or mag-go off. So, tikman natin ngayon. Ito yung resulta. Kita nyo, no? Ayan. Medyo ano lang, parang diluted to sa tingin ko, no? Dahil nga hindi ko na i-off agad. Titikman ko. Amuyin ko muna. Okay yung amoy niya. Arabica to, no? Itong ginamit ko na coffee grounds. So, tikman natin. Ayun. So, ito, no? Itong verdict ko. Yung kape na nagawa ko siyang mabilisan. At masarap siya. Lalo na siguro kung tama yung pagkakahinto ko rito. Kasi hindi ko agad naihinto eh. Pero matapang pa rin yung kape na na-generate ko. At masarap siya, no? Kumpara sa nagagawa sa isang ordinaryo na coffee or drip coffee machine. Mas masarap to definitely. So, tigman ko ulit, Wala akong pagsisisi, masarap siya. Mali lang yung aking pagkakagawa dahil nasobrahan ko ng tubig, hindi ko napatay agad. Pero, itong machine na to, off ko lang, sulit ito sa tingin ko, no? Dahil ang mga coffee espresso machine or espresso machine, espresso maker, mahal yan eh. So, pinatulang ko lang to dahil medyo affordable siya. At maganda naman yung mga nakita kong review sa machine na to online. So, bibigyan ko to ng rating na siguro sa 1 out of 10. Pwede ito sa 7. Ang criticism ko lang dito, pagdating, ito, no? Yung kanyang water tank, kailangan ko siyang batakin para lagyan ng tubig. Mas maganda sana kung meron sana ditong bubuksan lang ako and then ibubuhos ko. Yun yung unang criticism ko. Pangalawa is plastic kasi to. Although wala namang masyadong bearing yun, no? Pero mas maganda sana kung stainless. Kasi meron mga coffee machine na stainless yung water tank eh. So, napakasimpleng gamitin. First time kong ginamit at nakita nyo naman nakagawa agad ako. Hindi ko na siguro muna re-reviewin yung ito, no? Itong function na to na yan. Na pwede akong magpabula ng gatas. Kasi wala akong gatas eh. So, tapusin ko na muna yung review doon. Teka, titikman ko ulit. Panalo to. So, yan, no? Para sa mga Pinoy, para sa mga naghahanap ng budget na espresso machine. So, marirecommend ako to. Itong Vermax espresso machine na to. So, that's my quick review for this espresso machine. And watch out for more. And thank you for watching.